Tawag sa pagdiriwang. Biyaya at kapayapaan ang sumaating lahat na natipon sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nasusulat, sumainyo nawa ang kagandahang loob at mapayapang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Jesucristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Tingnan ninyo, dumarating siya nasa mga alapaap at ipikita siya ng lahat. Pati ng mga tumusok sa kanya, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Ang sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako ang Alpha at ang Omega, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Halina, sama-sama nating papurihan at sambahin si Kristo Jesus na muling nabuhay. Ipagdiwang natin ang kanyang tagumpay sa kamatayan. Imbokasyon, mahabaging Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba sa umagang ito sapagkat hindi mo po kami pinabayaang mabuhay sa kasalanan. Dahil po sa aming Panginoong Jesus na muling nabuhay, ay ibinigay sa amin ang katiyakan ng kapatawaran at kaligtasan. Itulad mo po sa aming pagsamba ay makilala namin na ang aming sinasampalatayanan, bagamat hindi nakikita ay siyang daan, katotohanan at buhay. Dalangin namin ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa mga sandaling ito, alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Ang mga kalagayang ating nararanasan bilang mga tao ay nagdadala ng takot at pangampas sa ating mga puso. Sa panahong nahihirapan tayong pasanin ang mga suliraning kinakaharap natin, tayo ay nangangamba at nag-aalala. Nagdududa tayo sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay, maging sa kakayanan nating malagpasan ang mga ito. Sinusubukan natin ng Panginoon, tinatanong,
at malimit kasi hindi ay nahihirapan tayong unawain ang kanyang pamamaraan at hindi natin matanggap ang ating mga kakukulang at kahinaan. Dahil dito, nagkakasala tayo sa Kanya. Inaanyayahan tayo ngayon ng Panginoon upang pupisal ang ating mga pagkukulang at pagkakasala. Siya na ang kaloob sa ating kapayapaan at paghilom. Gawin natin ngayon ang ilang sandali ng katahimikan para sa mapagkumbabang pagsisisi. Karoon po tayo ng ilang sandali ng pasariling pananalangin at ating ilapit sa Diyos ang ating mga nagawang kakulangan at kahinaan sa Kanya maging sa ating kapwa. Nais ko si Jesus ay aking isaysay, yamang siya'y tamang na kaibigan. Upang binago ang aking buhay, ay hindi magagawa ng sinuman. Si Jesus ay malagang kapatid, maunawain kaibigan. Inaram ang aking mga kasalanan, at ako'y inilayan. Ang habag at awa ng Diyos ay sumasaklaw hanggang kalangitan, at ang kaloob niyang kaligtasan ay nagliliwanag tulad ng upang liwayway. Mga kapatid, nang ibangon ng Diyos si Jesus sa libingan, ibinigay sa Kanya ang karangalang maging tagapagligtas natin lahat. Pinalaya tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at sa Kanyang muling pagkabuhay. Tayo sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay. Ipagdiwang natin ngayon ang kapatawaran natin tinanggap at ang kalakip nitong mga bagong pagkakataon upang mabuhay bilang mga binagong tao ng habag ng Panginoon. Sumati ngayon ang Kanyang kapayapaan. Kahit ang lahat ay tumayo at magbatihan at magkamayan, awitin po natin ang Jesus is alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, 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 buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Christ not dead. Christ not dead. He's alive. Christ not dead. He's alive. Christ not dead. He's alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands. I can feel Him in my toes. I can feel Him in my shoulders. I can feel Him everywhere. I can feel Him every heart. I can feel Him in my mind. I can feel Him everywhere. That's not dead. Christ not dead. Christ is alive. Christ not dead. Christ is alive. Christ not dead. Christ is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him all over me. Palapakan natin ang Panginoon.
Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. So para po sa ating mga pabalita, binabati po natin ang ating April birthday celebrants. Nung nakaraang April 24 po, si Brother James Delfin. At nung April 26, si Brother Andre Jonel R. Puyon. Ayun po. And then, meron pa po bang ibang birthday ngayong April? At syempre po, si Sister Venus. Meron, syempre. Ayan, syempre po. And happy birthday din po kay Sister Isa de Sacola. Same po sila dito. Sister Venus. Ayun po, meron po bang pabalita ang mga CROs natin? Ayan, mukhang wala po. Ay, meron pala. Hello po, good morning po. Ayan, meron po tayo mamaya sa youth home, mamayang alas 3. Hinihingi ko po ang inyong mga puso para sa offering sa mga bata. Then kung sino po yung mga sasama papunta po doon, pwede po kayo magsabi sa amin or kay Pastor or kay Elder Grace. Yun lang po. Thank you po. Ay, meron pala tayo mamaya recognition yung mga mag-move up ng simula kinder hanggang college. And then kung sino po may pahabol pa po kayo, pwede niyo pong sabihin sa amin para po mabanggit po namin mamaya po during na sport service. Jesus is alive forevermore. Palapago natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon o second Sunday of Easter. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa nakaraang panahon po ng Kwaresma. At nung nakaraang linggo nga po ay ating pinag-iwang ang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa mga nagbahagi ng mensahe ng buhay. Ano po, nung nakaraang 7 last words. And I hope and I pray po next year, yung iba namang mga kinakatok dyan, tinatawag ng Panginoon para magbahagi ng mensahe ang siya ating marinig. Tayo rin po yung papasalamat sa mga nagaang gawain sa linggo ito. Kahapon po ay ating dinaluhan ang dedication and first birthday po ng anak ng ating kapatid na Jocelyn Arquion. At nagpapasalamat po tayo sa pagpapala na kanilang tinanggap sa pamamagitan po ng kanyang dalawang anak, si Audrey at si Adrian. Andre. Yan. So mamaya po sila ay ating bibigyan. Ipagkakalob po ang sakramento ng bautismo Kristiyano. At welcome din po sa family and friends ng ating kapatid na Jocelyn. Palapag po natin sila sa Arquion family. Pakikuha na lang po yung pangalan, sorry po at hindi natin nakuha. Pakikuha na lang po yung pangalan para po ma-recognize natin sila. Ganun din po, napapasalamat po tayo sa presensya naman ni kapatid na Connie Ledesma mula po sa Palawan. Welcome po sa ating church. Okay. So, dahil po tayo sa panahon ng muling pagkabuhay,
nabuhay na maguli po ang ating kapatid na Israel, Bilasan. Kaya po, welcome. Ha? So, salamat bro at kasama uli namin. Sa mga pang panahon, nagkita uli tayo. I think 10 years ago pa, nandito pa. Siyempre, isama na si Ate Sophie. Oh, ha? Talagang nawala. Babalik kami. Okay, si Joanne. Yan, matagal. Ito si Ate, ang daming mga nangawala. Ano, yung mga nakalipas na panahon, nangilay-nilay lang po sila. Anak na nalangin. At yan din po yung ating pagtugot. Galing po yan ng kung saan-saan. Ano? Meron ko na bang natagpuan? So, salamat po sa Panginoon at tayo po ay magkakasama sa umagang ito. Paalala lang po sa ating mga gawain, tulad po na nabanggit ng ating kapatid na Joy, mamaya po, before na closing hymn, ating pong idaraos ang recognition para po sa ating mga mag-aaral na nagsipagtapos at nag-moving up sa kanila pong mga level. So, ipanalangin po natin ang anniversary ng mga iglesia lokal ng ating konferensya. Kasama po dyan ang UCCP Paradahan, na kung saan ang inyong lingkod po ay nag-serve for 1 year nung ako po ay estudyante. So, ako po ay magpapaalam muna, tapos ako po ay didiretso doon sapagkat yung mga dati po naglingkod ay kanilang inimbitahan para po bigyan ng konting recognition din. Ano po? So, nagdiriwang din po ng anibersaryo ngayon ng UCCP Kawit. Ano? At patuloy natin sama sa panalangin ng iba pa natin mga kapatiran, lalo pili po sa mga kanilang gawain at ministeryo. So, paalala po doon sa binanggit ng ating kapatid na Venus last Sunday, ang 15th anniversary po ng Middle Luzon Jurisdiction ay mangyayari po sa May 24. Ano po? So ngayon pa lang po, ating pong pinapanawagan ito. At least meron po tayong 5 representatives mula po sa ating iglesia lokal. Ano po? So ibibigay po yung detalye mula sa ating konferensya kung paano po yung ating preparation. Pero for the meantime, pag-reserve na po natin yan, at least isa galing po sa mga CROs, kasama po ang inyong pastor, pwede namang lumagpas pa ng 5. Ano po yan? Kada CROs. Ayan. So May 24 po yan. Mula po 8 o'clock in the morning hanggang hapon, doon po sa DABSU, yung po State University ng Pampanga sa may Bacolor. Ano po? So, nawa po ay magagawa natin itong gawain ito upang makiisa sa ating pong minamahal na Middle Luzon Jurisdiction. Okay, thank you. Sige po. Inikilala po natin ang mga sumusunod. Ang mga kapatid na Jerry Gonzaga at Richie Lim Gonzaga, Juliet Popera, Magdalena Arquion, Joseph Jacob Arquion, Melanie Palgado, Jonathan Pedreno at Charlon Largado. Welcome po sa mga lahat. Sana po ay makasama namin kayo dito sa susunod pang mga linggo. Samahan niyo si Ate Jocelyn para mas marami mo tayo. Okay po. Meron pa ba tayong mga karagdagan pa? Na mga pabalita? Any announcements po? Sige po. Patid na tayo. Reminder lang po para sa council on behalf na lang po ni Elder Grace. Ngayon pong April 27 po ay ang meeting ng NOMELEC. At May 11 po ang Council Officers General Meeting. May 17 po ay ang ating submission of annual report for consolidation ni Elder Grace. May 18 po ang ating elections of new church council officers. So, ang lahat po ng CROs ay atin po pinapaalalahanan na i-prepare po ang ating annual planning for EY 2025-2026
para rin po sa presentation na approval na gagawin po natin general meeting sa May 11. So kada CROs na lang po kayo tayo mag-uusap-usap po kailan po ang meeting per CROs. Salamat po. Ako din po ay diniluhan ng inyong lingkod. Kasama po ang kapatid na Tom, Myla at Glory sa ginanap po na Cavite Great Agenda Forum. Ito po ay pinangunahan ng ating community ministries, ng ating konferensya. Ukol po ito sa ecological awareness na nangyayari po sa probinsya po ng Cavite. At mula po doon, nag-imbita po ng ilang mga aspirant o mga candidates po, no, na sa local and national candidates. Yung karamihan po mga party list yung dumalo no? At yung congressional candidate po ng District 5 ng Cavite, si Ma'am Tolentino. So naging mabuhay naman po yung gawain at nagkaroon po ng pagtitibay ng commitment para po ipanawagan yan po mga ecological concerns na kinakaharap ng Cavite at maging ng karatig kapitbahay po ng tulad po ng Pasay, Parañaque at Las Piñas. Kasama po dyan yung ating reclamation. Kasi nagpapatuloy pa rin po yung reclamation dyan, yung mga dredgings, at iba pa po mga kailangan na muli natin ipabot ng mga malasakit. Na kung saan tayo naman po ay direkta ma-apektuhan nito. So nawa po ay magpatuloy ang sinimulan po na effort po ng gawain kahapon at before election, after election, tuloy-tuloy po yung ating mga panawagan para po sa pangangalaga sa ating kalikasan. Kung wala na po tayo mga pabalita, kahit wala tayo tumayo upang pakinggan ang mga batayang talata nating paminilayan sa umagang ito. Ang unang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Gawa ng Apostol, chapter 5, verse 27 to 32. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at mga ito ay tinanong ng pinakapunong pari. Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan? Sinabi niya, ngunit tignan niyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong pinako sa krus. Niakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. At para naman po sa sagutang pagbasa mula sa awit, chapter 150. Patnugot. Purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa totoo ng mga kumita, awitan sa ating mga nakakila. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin ang alpa lahat ay purihin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Manatili tayo nakatayo sa pagbasa mula sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Juan, Kabanatang 20, versikulo 19 hanggang 31. Gospel of John, chapter 20, verses 19 to 31.
Kinagabihan ng araw din yun, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kanaroon ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan." Kung paano isinugo ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man ay tinatawad ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon na dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ng Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pakot sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko nilalagay ang aking mga daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako?" Pinagpala silang hindi nakakakita, ganyan may naniniwala. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat nito. Ngunit, ang nakasulat dito ay sinulat upang kayo is sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Oh
Tayo po ay nasa ikalawang linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At nakalimutan po palang banggitin ng nakaraang linggo. Salamat po pala sa ating kapatid na Tom at Venus sa kanilang pag-aayos ng ating altar. Ano po? Maraming salamat po. Ang linggong ito po ay makasaysayan sapagkat marami po ang mga kilalang tao ang kinuhanan ng ating Diyos. Una-muna mo dyan, nung nakaraang linggo, ang mga awit na si Pilita Corrales. Ang isang mga awit ng kundiman. At kapag siya po ay kumanta, tumatagilid po yan. Yun naman yung trademark eh. O, lumili yan, tumatagilid. Sumunod po ang superstar, si Nora Honor. Sino ba dito ang mga Noranians? Hindi ko na ho inanod yan. Noong dati po kasi naalala ko may konting kompetensya between Vilmanians and Noranians. At ang ating pong namayapang mga awit na yan ay hindi lang isang simpleng mga awit, kundi pambansang artista o national artist. At sumunod naman po ang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji Alejandro. And the latest po, si Pope Francis o si Cardinal Mario Bergoglio, na kung saan ay ipinangalan po niya ang kanyang sarili kay Saint Francis of Assisi. At kahapon nga po ay inilagat na siya sa kanyang huling nagtungan. Sa lahat ng mga pangyayari nito, isa lang po ang malinaw na tulad nating mga tao ay dumaranas at makakaranas ng kamatayan. Ano po ang unique sa katangian at kabuuan ng pananampalatayang Kristiyano? Ang mga kapatid po natin mga Buddhist na kanilang kinikilala yung kanilang sugo na sa Siddhartha Gautama o si Buddha ay nabuhay, subalit namatay. Ang mga kapatid po natin mga Muslim, sa siniturin po nila ang huling sugo na si Propeta Muhammad ay namatay, nabuhay, subalit namatay. Bukod tangi po ang ating Panginoong Hesus na nabuhay, namatay, subalit sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Sapagkat pinatunayan niya na kanyang nagapi ang kapangyarihan ng kamatayan at ng kadiliman. Sa panahon ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus o Easter season ay ating pong pinagtitibay ang sentral sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kasi Jesus ay buhay kailanpaman. Ito po yung ating central sa ating faith at sa ating pagkakakilanlan bilang mga mananampalatayang Kristiyano na tayo naniniwala sa Diyos na buhay. At pinangahawakan po natin yung kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito po ang ating ipinagdiriwang at pinagpapasalamat sa oras nito sapagkat tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay. At siya ay buhay kailanpaman. Naalala ko po ang isang mga salita ng alaala ni Ricky Lee. Ang isa pong direktor na kung saan ay nakasama si Nora Honor o si Ate Guy. Nasabi po niya, bukod tangi po na si Ate Guy o si Nora Honor ang nagpakita na pwede po maging artista ang isang maliit, isang maitim,
na tao. Lagpas doon sa tinatawag po nating pamantayan ng kalduranin, na kung saan ang artista ay dapat maputi, dapat matangkad. Sapagkat si Nora Honor o si Ate Guy ay nagpapahayag at ipinapakita niya ang kabuuan ng mga pangkaraniwang tao. Kaya minahal po ng masa ang ating Ate Guy. At ang kanya pong mga tema ng pelikula na ginawa ay nagkakaroon ng refleksyon sa nangyayari sa ating lipunan. Isa po dyan ang pelikula ni Flor Contemplacion, ang 3 araw na walang Diyos. At ang kilalang pelikula, Humala. Sa lahat ng mga pelikulang ito, makikita po natin na ang ating mga sining o mga artista sa pinalakad tabing ay ginagamit na kasangkapan upang maipahayag ang katotohanan. Bakit po ito binanggit sa mga oras nito? Sapagkat meron po tayong tala sa ebanghelyo nating binasa na kung saan ay nagtatalo po ang katotohanan at ang pagdududa. At narito na po ang karakter ni Tomas. Sino kaya itong Tomas na ito? Tomasino Enero ba ito? Sabi ko nung Wednesday po, nung ating prayer meeting, kasi inintroduce na ni Kuya Tom yung topic nito, sabi ko, wait ka lang. Meron po tayong pag-aaral dyan sa Sunday. Tama-tama, ito po yung ating teksto. Kung ating pong babalikan, marami pong mga paraan ng presentasyon ang mga tagapagsulat ng Ebanghelyo. At ito po ay bukod tanging naitala sa Ebanghelyo ni Juan. Sa iba pong mga gospel readings ay hindi po natin makikita ang talag ito. So, balik tayo sa bumigyan ng pansin na pinasimulan ng aklat na ni Juan, ng Ebanghelyo ni Juan, ang isang kalagayan na kung saan ang mga alagad ng ating Panginoon Jesus ay nasa gitna at nababalot ng pagkakatakot. Remember mga kapatid, hindi pa sila totally nakakaahon sa pagkatakot. Yung uncertainties, hindi sila sigurado kung nabuhay nga ba talaga ang ating Panginoong Kristo. Nung mga nakarang araw lang, kasama nila, hinuli, pinako sa krus. Sino ba naman ang hindi matatakot na sa loob ng 3 taon, araw-araw mong nakasama, ay hinuli ng mga otoridad at pinapatay. Lahat po tayo ay magkakaroon ng ganitong uri ng damdamin, sapagkat ang tao ay likas na dumarating sa kanya ang kanyang limitasyon. At kabilang dito ang tinatawag nating pagkatakot. Subalit dumating ang ating Panginoong Jesus, naroon ang tinatawag nating glorified body. Isang uri ng katawan na iniyahon at binigyan ng bagong katangian ng Diyos, Ama. Siya ay binuhay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kalooban. At tumayo ang ating Panginoon Jesus sa kanilang kalagitnaan at kanyang sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Actually, makalawang beses po sinabi ito ng ating Panginoon Kristo. Pero sa unang beses niyang pagkakabanggit ng ganitong tala o ganitong salita, kanyang ipinakita agad ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Napakaganda po ng bungad ng ating Panginoon Jesus, sapagkat siya ay representante at kinikilala po natin ang kanyang katangian bilang prinsipe ng kapayapaan. Katulad ng binanggit po sa aklat ni Propeta Isaías na meron pong itatanghal na prinsipe ng kapayapaan. Peace be with you. Kaya niyo pong sabihin yun mga kapatid, matapos kayong bumbugin, ipagkanulo, pagkaisahan, palagi kong hindi.
Ang katangian natin bilang mga tao, maghigante. Yung sinaktan ka na, ginawa ka ng hindi maganda, ang kalikasan po natin bilang mga tao, gumante o mag-retaliate. Pero bukod tangi po ang ating Panginoong Hesus sa kabila ng mga pangyayari na kanyang kinaharap at naranasan, ay kanya pa rin sinabi ang ganitong mga kataga, sumainyo ang kapayapaan. Nagpapakita na ang ating Panginoong Hesus ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan ng bawat isa at siya ang prinsipe ng kapayapaan. Binaliwala niya ang anumang mga forma ng paghihiganti na nakatakda sa taong tulad natin at bagkus kanya itong inalis at binaliktad. Nangangahulugan ng ating Panginoong Jesucristo ay isang tagapaghatid ng pagbabago. Ngayon, pagkasabi po niya nito, yung mga marka ng mga pagpapahirap sa kanya ng mga tao ay kanyang ipinakita ng merong katagumpayan sapagkat siya ay nabuhay na maguli. At ang naging tukon naman ng mga alagad ganito, sila ay tuwan-tuwa nang makita nila ang Panginoon. At sa ikalawang pagkakataon, sinabi ng ating Panginoon Hesus, sumainyo ang kapayapaan. At bukod po sa salitang ito ay kanyang sinabi ang ganitong mga kataga. Kung paano sinugo ko ng Diyos Ama, ay isinusugo ko rin kayo. Isang uri po ng kapayapaan na tinatawag po nating may dakilang atas at ang pagpapatuloy ng ating paglilingkod o pagiging tagasunod niya. Madalas po, kung ating pong susuriin at babalikan ang kwento ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, lagi po tayong nakasentro sa tinatawag na victory. Wala naman pong problema doon. Pero sinasabi po natin, ang tagumpay na dulot ng ating Panginoong Hesus ay dumadaan sa proseso at oras. Sa isang uri ng panahon na lagi pong nagtatagpo ang kalooban ng Diyos, ang panahon ng Diyos, at ang panahon ng tao. Ito po yung lagi nating binabanggit, no? Wala po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ay pinagtatagpo ang ating kalooban, o ang kalooban ng Diyos, at ang panahon ng tao. Na ang isang makasalanan at ang isang banal ay pinagsama where sinners and God reconciled. Hindi ba sapat na paraan na po yan upang makita natin ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsusumikap na kanyang muling ipakilala ang kanyang sarili sa atin at muling bigyan ng pagkakataon na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Kumakatok po sa atin lagi ang Panginoong Jesucristo. Subalit lagi po tayo nag-aagam-agam at nagdududa. At dito na po papasok ang karakter ng ating alagad na tinatawag pong kambal na si Tomas. Ngayon, likas sa ating mga tao ang magduda at mag-agam-agam. Maski nga po yung matagal na magkakasama, pinagdududahan pa natin. Sa ating iglesia, maging sa ating pamilya, sa magkarelasyon o sa buhay mag-asawa, lalo tigit sa ating buhay bilang mga mananampalataya, kalakip ng ating pong sinasabing mga mananampalatayang Kristiyano ay ang mga nagdududang Kristiyano. At hindi po tayo mawawala na sa nangyari kay Tomas. Hindi na po tayo lalayo. Sapagkat sa araw-araw na nakapiling po niya ang Panginoon, nagkaroon din po siya na tinatawag nating pagdududa at pag-aagam-agam. Si Tomas po ang halimbawa ng tinatawag nating siguristang Kristiyano. Ano po? Pag sinabi nating sigurista, dapat alam muna niya na meron siyang makukuhang proof. Meron pong tinatawag na patotoo.
Ngayon, nauso po yung word na resibo, no? And mostly, sa ating po mga conversations, yung iba talaga nag-i-screenshot pa muna para mapatunayan yun ang sinasabi niya. Which is, in a way, okay naman. Kasi yan po ay evidence, no? Pero minsan mga kapatid, wala naman po tayo sa korte. Hindi naman po tayo mga abogado. Para kailangan magpatunay ka na ito yung iyong sinabi at ginawa. Sometimes, na-overall natin ang pananalig natin sa isa't isa. Yung pagtitiwala natin sa isa't isa. Tila baga kapag may sinabi sa'yo, dapat patunayan mo muna yan. O sige, nasaan ka na? Sige nga, mag-selfie lang kung talaga nandiyan ka. Diba? Nawawala na po yung sense of trust natin sa isa't isa. Kailangan merong proof na nandiyan ka, yan ang ginawa mo. Yes, for documentation purposes, walang problema yan. Pero kapag ang purpose mo para patunayan kung talaga nagsasabi ng totoo yung kapatid mo, o yung mahal mo sa buhay, palagay ko, para din tayong si Tomas. Tomas na kambal. Ganun ba ang tawag mo, Ate Venus kay Kuya Tom, pag galit niya? Tomas! Hindi naman. Okay. Kasi hindi naman talaga pangalan niya, no? Tomasino. Kala ko kasi may mga variation eh. So pag medyo pagbatisin ako yung tamad, Ate Venus, Tom? Ano ba? Pag medyo nagagalit na si Ate Venus, Tomasino? Pag galit na talaga, Tomas! Alam niyo yung mga ganyang pangalan, mga variation ng pangalan eh, no? Totoo naman yun talaga minsan mga kapatid. Depende po sa level ng ating relasyon sa isa't isa. At ganoon din sa level ng ating relasyon sa Panginoon. Imagine, ang ating Panginoong Jesus, araw-araw nakasama na ng kanyang mga alagad, nagduda pa ang mga alagad. How much more tayo? Pinatunayan na ng Diyos na huwag kang mag-alala. Sa panahon ng krisis, sinasabi nga natin, God will provide. Natatakot pa rin tayo, nag-aalala pa rin tayo. Sapagkat yan po ang kalikasan natin. At kinakailangan po magkaroon ng ganitong estado o ng ganitong kalagayan upang mabigyan ng daan ng pananampalataya. Kasi kung hindi ka magdududa, hindi ka mananampalataya. So bahagi ng ating pananampalataya ang pagdududa at pag-aalam-alam. At bahagi rin ng ating paglago bilang mga magkakapatid ang pagdududa at pag-aalam-alam. At dahil po dyan, nakikita natin ang kahalagahan at mensahe ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus ay ang pag-aalis ng anumang mga pag-aagam-agam natin sa ating kapwa at lalong tigit sa ating Panginoon. Sa Diyos na nagsasabing, anak, relax ka lang, ako bahala sa iyo. And yet, sa ganito pang pamamaraan, nakikita po natin ng tagumpay ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi agad-agad, hindi dumarang ito sa mahabang proseso, sa mahabang panahon ng pag-uhubog ng ating pananampalataya, ng paghahanda sa isang kalagayan na kung saan ay ating mararanasan ang mabibigat na hamon ng ating buhay bilang mananampalataya. Subalit sa dulo ay sasabihin natin na buhay si Jesus sapagkat siya'y nagtagumpay at siya'y aking kapiling sa pang-araw-araw kong laban sa buhay. Yan ang esensya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Tayo po ay umaharap sa buhay ng may pag-asa. And because He lives, I can face tomorrow. Mga kapatid, sa umagang ito, inaayayahan ang bawat isa sa atin na manatiling nagtitiwala sa ating Panginoong sa Kristo. At patuloy nating pagtibayin ng ating pananalig sa gitna ng ating pagdududa.
Sapagkat buhay si Jesus kailanman, hindi niya tayo pababayaan at iiwanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin na pong idaraos ang sakramento ng bautismo. Kaya tawagan ko po ang kapatid ng Jocelyn at ang kanyang anak. Maging ang ating pong mga elders at ang mga ninong at ninang na narito sa mga. Mga minamahal, gaganapin natin ngayon ang isa sa dalawang sakramento na kinikilala ng ating simbahan at ito ay ang sakramento ng bautismo. Minsan pa hindi natin ang galit ni Jesus ng kanyang sabihin sa kanyang mga alagad, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa." Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng binabuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Para po sa aking kapatid na Jocelyn, idinanong mo ang iyong anak sa dakong ito. Sa iyong pagnanais ng bautismo Kristiyano para sa kanya at inalalahanin na mayroong dalawang pangunahing kahulugan ang nasa likod ng bautismo sa bata. Una, sa pamamagitan ng gawain ito, ay ating kinikilala minsan pa ng Diyos ang pinagmulan ng lahat ng ating pag-ibig. Bilang magulang ay ating tinatanggap ang maibiging gawa ng Diyos sa sanlilikha. At inihahandog natin sa Kanya ang pasasalamat ng ating puso para sa kaligayahan at pag-asa na dumarating sa ating buhay sa kaanyuan ng sanggol na ito. Higit pa rito ating kinikilala na ang maibiging pagkilos sa Diyos ay higit sa ating kapatiran, hindi sa mga bagay na ito. Magkagayon man bago pa natin maunawaan ang maibiging pagpapakasakit ng Diyos sa ating buhay, ang pag-ibig na yan ay lagi nang nahayag sa atin at sa ating mga ginagawa at sa pagiging niya sa mga batang ito. Kung gayon, ay ating inihahayag sa madla na bagaman wala pa sa kanilang kamalayaan ang pag-ibig ng Diyos, ay taglay na nila ang maibiging pag-iyak at ito ay siyang binigit sa kanila sa paglago ng kanilang buhay. Ikalawa, sa pamamagitan ng gawain ito, ay ating inihahatid ng batang ito sa kanyang bagong kapaligiran at ito ay isang maibigin at nagbabahaging pamayanan ng Panginoon ay si Kristo Jesus. Ang simbahan ay ang pamayanan ito sapagkat tayo ang mga nakakaranas ng pag-ibig na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At dahil dito, tayo nasisikap na makapamuhay sa isang buhay na nagmamalasakit na pag-ibig para sa ating kapwa. Sa pagbabautismo sa mga batang ito, tayo na makasapit sa tahanan ng Diyos ay nangangako at naghahayag na ating paliligiran ng pag-ibig ng batang ito sa uri ng pag-ibig na ating nakilala sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyong sinahaglangan sapagkat sa kanila nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos tulad ng batang ito, ay hindi makakapasok kung ano. Kanyang tinanong ng mga bata at pinagpala." Sagutin namin po ng opo ang aking katanungan. Sa pagdala mo sa batang ito upang pabautismuhan, inihahayag mo ba ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay? 哦 Opo.
Tinatanggap mo ba sa iyong sarili? At para sa inyong anak ang tipan ng biyaya na nagbibigay katiyakan na iniibig ng Diyos ang inyong anak at kanyang hinahangad na sa pamamagitan ng panalangin at halimbawa ay mapalaki mo ang bata sa kanina ng Diyos at sa kaparaanan ng tao alang-alang bagay ang simbahan. Apo. Ipinapangako mo ba na ikaw ang magbibigay sa bata ng mga aralin turo ng kasulatan hinggil sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano? Gayon din sa pananalangin at iba pang mga bagay na dapat matutuhan ng isang Kristiyano para sa kabutihan ng kanyang kaluluwa. Apo. Sa mga ninong at ninang, kayo po na tumatayong ninong at ninang bilang ikalawang magulang ng bata, ay buong kabanalang nangangako na inyong gagamitin ang inyong natatanging kaugnayan at karapatan upang ang batang ito na pinagkatiwala sa inyo ay turuan ng matuwid at mapalaki matapat sa pagnanasang mabuhay na kaaya-aya sa Diyos, sa kapatiran at sa kongregasyon ng kapulungan ito. Tinatanggap ba ninyo ang batang ito sa pag-ibig at kalinga ng kapulungan ito? At ipinapangako ba ninyo na kayo ay makikibahagi sa kanya ng kagalakan, tungkulin at pasanin na sadyang itinakda ng Diyos sa kanyang bayan? Banggitin po ninyo ang inyong kasagutan sa pamamagitan ng inyong pagtayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, huwag po ninyong idulog ng aming ginagawa ngayon ay bahagi lamang ng karaniwang gawain ng pangsimbahan. Antigin po ninyo ang puso ng bawat narito na ang pagkakakilala sa Kristyanismo isa lamang pang karaniwang kasanayan ng relihiyon na walang kalang nakahulugan. Ang sanggol ay binabautismoan sa iyong buhay at kamatayan at sa amin siya ang ginagawang kasapi na sa pamayanan ng iyong katawan. At huwag mo sanang idulot ng bautismo ito ay masadlak lamang sa munting sulok ng iglesia nito na iyong itinatag. Gawin mo pong makilala namin na kami lahat ay kasangkot sa gawain ito sapagkat aming inihandog ang bawat sangkol bilang habang buhay ng manggagawa sa iyong ministeryo at sa Espiritu ng banal mong pangalan. Amen. Ngayon po muna natin si Gonzo. Ano ang Kristiyanong pangalan ng batang ito? Audrey Chanel. Audrey Chanel. Audrey Janelle Arquion. Sa kapangyarihan ng utos ni Cristo Jesus at sa karapatang pinagkaloob sa akin ng United Church of Christ the Philippines, ikaw ay aking binabautismohan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pagpapahala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay sumayo. Ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng Anak, ano ang Kristiyanong pangalan ng batang ito? Andre Janel. Andre Janelle Arquion, sa kapangyarihan ng utos ng ating Panginoong Jesus at sa karapatang pinagkaloob sa akin ng United Church of Christ in the Philippines, ikaw ay aking binabautismohan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At nawa ang sa iyo at manatili sa iyo ang basbas sa pagpapala ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, sa pananampalataya, ngayon, itinatagubilin natin sa inyong maibiging pangangalaga ang mga batang ito. Sa araw nito ay ating kinilala at tinanggap bilang kasapi sa anak ng Diyos. Nawa sa tulong ng Panginoon ay makakagapay tayo ng mga batang ito sa kanilang paglago sa buhay na lang ipaglingkod kay Kristo Jesus.
Sumayin ninawa lahat ng pagpapala ng Panginoong Sus, ang pag-ibig ng ating Diyos, at ang pag-iisa ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Ating pong tanggapin ng may pasasalamat at ng may pagkilala ang dalawang batang ito na bahagi na sa kasapit sa sambahayan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they were precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Come on. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Congratulations po and God bless. Mamaya po ay ating pipirmahan matapos ng ating pananabahan ng certificate. Ano po? At tayo bibigay ito natin sa inyo. Paanyaya sa pagkakaloob. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga alagad at ibinigay sa kanila ang biyaya ng kapayapaan at hiningahan sila ng Espiritu Santo. Ang ating Diyos ay patuloy din kumikilos upang ipagkaloob sa atin ang anumang ating pangangailangan nang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Halina, tugunin natin ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Magandog tayo ngayon sa kanyang harapan. Makakabula po ang kapulungan. Bago natin awitin ang ating pangwakas na himno, atin po munang idaraos ang pagkilala sa mga supagtapos at na may natatanging karangalan sa kanila pong mga gaitano. Natawagan ko po ang ating kapatid na Joy
At mamaya po, sasama na natin sa panalangin yung ating kaloob at yung mga nasipagtapos. Ano po? Pwede na, Joy. Okay. Meron din po ang ating council chair. Meron po tayo pasamahan po ang ating Pati Joy. Ito po ay batay sa mga nakalap natin information sa group chat. So ipagpapanin niyo po kung ngayon tayong mamimiss na estudyante na hindi mo natin marirecognize. Kung meron po tayong mamimiss, pakisabi na lang po. Para po magawa natin ng certificate. Habang hinahanda po natin ang mga bata, tayo po'y makakapanood ng maiksing video na ating pong hinanda bilang pagkilala sa mga batang ito na graduate at merong mga karangalan sa kanilang pag-aaral. Siguro mamaya na lang po natin i-play after na mapag-aralan natin ang mga bata. Tinatawagan ko si Sister Joy, ating CEN chairperson. Ayan po. Yung iba dito wala po. So, ang babasahin ko na lang po yung mga nandito lang. Okay, Certificate of Recognition. The Certificate of Recognition is hereby awarded to Penelope G. Rojas, who graduated Kinder from P. Porcos Kindergarten School. May God continue to richly bless you and congratulations given this 27th of April 2025. Signatured by CN Head Mary Joy Umbao, Council Chairperson Elder Grace E. Ignacio, and then Administrative Pastor Reverend Henry G. Eduardo. Awarded to Cassandra K. D. Dolfo, who moved up grade 2 from Tugatog Elementary School. The certificate of recognition is hereby awarded to Jenny Pearl D. Naya, who moved up grade 2 from Andres Bonifacio Elementary School. The certificate of recognition is hereby awarded to Queen Athena Rojas, who moved up grade 3 from P. Burgos Elementary School. Grace Sacre, who moved up grade 5 from Andres Bonifacio Elementary School. This certificate of recognition is hereby awarded to Clyde M. Delphine, who moved up grade 5 from Jose Rizal Elementary School. With honor.
Elementary with honors from P. Zamora Elementary School. This certificate of recognition is hereby awarded to James M. Delphine, who moved up grade 10 with honors from Quezon City West High School. Basahin ko na lang po yung ipapala ko dito. This certificate of recognition is hereby awarded to Yasera Calam, Eduardo, who moved up grade 5 with honors from Imus Pilot Elementary School. Ito na lang, si Pastor na lang yung tatay. Hey! Auditor! This certificate of recognition is hereby awarded to Joymi Marquiana A. Ladot, who moved up grade 5 from 7 Elementary School. This certificate of recognition is hereby awarded to Rashid Elijah Villagan, who graduated elementary with honors from Zamora Elementary School. This certificate of recognition is hereby awarded to Terence Moises Dexon, who graduated high school from De La Salle University, that's Marinas, Cavite. This certificate of recognition is hereby awarded to Albert Mateo Discola, who graduated elementary with honors from the Masters Academy. May God continue to receive, bless you, and congratulate you. Okay, sige, papanoorin ko natin yung video clip. Itawagan ko po yung mga kinilala. Tumato po tayo sa ating harapan. Ito ang ating panalangin. Kayo po ay panalangin. O aming Diyos na pinagmumulan ng karunungan sa inyong habag at biyaya, Panginoon, ay tinanggap ng mga batang ito ang karunungan mula sa inyo. Napapasalamat po kami sa kanilang mga magulang na inyong kinasangkapan upang maging daluyan ng pamamahal at pamamalasakit para sa kanila, sa kanilang pamilya, sa lahat ng mga taong nagmamalasakit sa kanila, Panginoon, at nagpapahayag ng kanilang panginangis na lumaki sila ng merong kinabukasan.
Salamat din po sa kanilang mga guro na patuloy ninyong pinasangkapan din upang maging daluyan ng karunungan. Hindi lamang po sa kanilang paaralan, kundi po sa iglesia ito. Nagpapasalamat po kami sa Christian Education and Nurture Committee sa pamumuno ng aming kapatid na Joy, sa iba pang mga Sunday School teachers, Panginoon, na buong puso at pagmamahal na kanilang itinuturo ang inyong mabuting balita ng kaligtasan sa puso at isipan ng mga batang ito. Dalayan ko rin, Panginoon, ang mga walang, hindi namin makasama, na mga nagsipagtapos din, at na may parangal at pagkilala, naway patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang handog na aming pinagkaloob, naway maging kalugod-lugod dito sa iyo, at patuloy niyo kaming kasangkapanin ng inyong pagpapala at biyaya. Dalangin yan sa masusunod na panahon ng aming buhay. Ito po ang aming pagsawang panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Ating pong awitin ang ating pangbukas na himno. Sabay po ang ating pagkakaloob para sa ating Pasay City Nitong Ministry. Pag-asa ko ay nakatarik sa kabangalan, maghirap, hindi sa sariling lakas, kundi kay Kristo umiyak. Kristo mag-ibay nato, ang siyang maging saligan ko. Ang siyang maging saligan ko. Inulimad ang alim ng pagmuday niya kagandahan. Kahit bagyo ang dumaan, maasa ang siyang tunay. Kristo mag-ibay nato, ang siyang maging saligan ko. Ang siyang maging saligan ko. Kanyang pangako sa akin, ang panalay sa ilalim. Ang lupa mo ay makinig, at sa siya walang mali. Kristo mag-ibay nato, ang siyang maging saligan ko. Ang siyang maging saligan ko. Masumpungan sana ako sa muli niya pagpahito, na nadarang ang totoo ng pangalanan ni Kristo. Kristo mag-ibay nato, ang siyang maging saligan ko. Ang siyang maging saligan ko. Tayo po yung mananangin. O aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagkalinga, pag-iingat, at paglukob sa bawat isa sa amin. Sa inyong habag at biyaya. Kung paano kami, O Panginoon, ay laging nagdududa at nag-aagam-agam sa inyo. Patawarin niyo po kami. At sa pamamagitan ng inyong pagkabuhay na pag-uwi,
Ang lahat ng pag-aagam-agam at pagdududang ito ay ating napagtagumpayan at mapagtatagumpayan pa. Kinikilala namin, Panginoon, na may mga sasabit pa darating na pagkakataon na kami magdududa at pag-aagam-agam. Panginoon, sa gitna man at sa panahon na kami ay makaranas na ganitong mga sitwasyon, maalala naman namin ang inyong mga pangakong binitawan at ang inyong pagkabuhay na maguli ang siyang aming magiging sandata at ang aming magiging lakas. Sa mga panahon na kami kakaharap sa mabibigat na hamon ng buhay, ang inyong pagkabuhay na maguli ang siyang magbibigay ng lakas at inspirasyon sa bawat isa sa amin. Panginoon, papasalamat po kami sa inyong mga anak na nagdiwang ng kanilang karawan sa nakalipas na araw. Sa aming kapatid na James, sa aming kapatid na Isa, at sa aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang karawan, sa aming kapatid na Venus. At sa iba pa namin mga kapatiran, Panginoon, na patuloy ninyong biniya ng panibagong buhay at lakas. Isang pagkakataon upang kanilang ihayag at sabihin na kayo ay matapat, na kayo ang Diyos na dapat pasalamatan at paglingkuran. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa mga batang narito, sa mga kinilala namin, at binigyan ng pagkakataon upang sila'y magbalik tanaw ng pinagbubulan ng kanilang karunungan at ng kalaman na kanilang tinataglay ay mula sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga magulang ng mga bata ito. At patuloy naman kami mag-ambag sa isa't isa upang sa paglaki ng mga batang ito, Panginoon, ay maitanim sa kanilang mga puso ang inyong mga salita. Panginoon, amin din pong ipinapadalangin ang mga gawain ng iglesia ito. Lalo tigit po sa paghahanda namin sa mga susunod na magiging tagapangunan at magiging leader ng inyong iglesia. Panginoon, hipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang bawat isa at patuloy na iparanas at ipaunawa ang kahulugan ng aming paglilingkod at ng aming sama-samang pagtugon bilang inyong mga anak at bilang bahagi ng inyong katawan sa dakong ito na UCCP Pasay. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy pong itinalaga ang kanilang mga anak sa aming sa Noble Family na tinalaga po ang kanilang anak na si Bon Arlo na nakaraang linggo. At yun din po sa dalawang bata na nakatanggap din po ng sakramento ng bautismo. Ay patuloy din namin pinapanalangin po, Diyos. Kasama ang kanilang mga magulang, kasama ang lahat naman ng mamahal sa kanila. Panginoon, ingatan niyo pong bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwalay at sa aming pagharap sa panibagong yugto ng paggawain ng paglilingkod at ang iba pang mga tungkulin o Diyos na inyong sa amin maging sa mga pamamaraan na may pagsusumikapan na may taguyod ang aming pamilya. Ingatan niyo po kami o Diyos. Patuloy na bigyan ng lakas ng karunungan at ang inspirasyon na mula lamang sa inyo. Ito po ang aming pagsama po na lang ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Linisin natin o lisanin natin ang pananambahang ito na nakahandang umibig at magpatawad kung paano sinugo ng Diyos si Kristo. Isinusugo niya tayo sa kanyang pangalan. Sundin namin ng Diyos, sigit kanino man, at magpatotoo sa muling nabuhay na Kristo. Nawa ang Diyos ay patuloy na gumawa sa ating mga buhay at kanyang lubusin hanggang sa araw na si Yesu Kristo. At si Jesus ay tatagpuin tayo sa ating mga takot at pagdududa. At ang Espiritu Santo ang magpuno ng kapayapaan at tapang at lakas ng loob sa bawat isa na harapin ang buhay nito na kasama siya. Pumayo tayo ngayon sa kapayapaan na kandang ibigin at paglingkuran ng ating minsan Diyos ang manlika, manunubos at dakilang patnubay. Amen.